meron pong sinasabi, di ba, na mga suspicious transaction ho ba ang tamang term? Yun po, Opo. suspicious transaction. Ako lang nagtataka, kung before maging Vice President si Sara Duterte, naging Vice Mayor, naging Mayor, tapos merong mga suspicious transactions, siya, supposed to be sa kanyang account, no? At ang kanyang mister, ba't walang ginawa ang AMLAC? Yung pong affidavit at testimonya ni former Senator Trillanes, ano ho naman ang bigat nun? Kung mabigat man. Yung pong veracity, accuracy sa claim na ito'y galing sa isang drug lord, hindi po yun napapatunayan pa. Under, ano pa lang po yun subject dun sa Quadcom, hindi naman po natin masasabi na drug lord, allegedly. 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 And then, yung pera na ipinasok doon, hindi mo rin maaaring categorically sabihin na galing sa illegal drugs. Yun. Hindi naman po natin masasabi. Good morning po, Congressman. Ay, magandang umaga, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat po ninyong taga-subaybay. Okay. Meron pa kayong meeting na ginawa o magkakaroon pa kayo ng meeting doon sa disposisyon sa box na may laman ng BIR records sa mag-asawang Carpio? Doon sa BIR po? Oo. Wala pa po kaming meeting dahil sa akin pong palagay, bagamat ako ay hindi nag-agree doon sa desisyon. Pero siyempre, unang-una, ano yan desisyon ng nakararami. Kasi sa aking paniniwala, meron kaming authority base sa ating saligang batas. Pangalawa, siguro dahil na rin sa gray area na sinasabi ng iba, mas nakabubuti na ito'y wag na munang pakialaman. Anyway, ito naman ay nilay on the table lamang. Hindi naman ito iwalang bahala. Opo. Ano po ba ang usapan ninyo kung meron man? At ano ho ba sa tingin ninyo ang magiging disposisyon dito? Do you have to meet in caucus muna para po resolvehin tong isyong ito para po sa inyong next hearing ay mapag-usapan na ito? Sa ngayon po kasi hindi pa po nag-meeting yung Committee on Justice dahil kapo medyo napagod po lahat. Pagkatapos nagpalisa na. Kasi yung iba po, ang opinion naman po ng iba, baka maging cost ito ng TRO. So, ito lamang ang magiging basihan, ito pwedeng ipagpaliban. Anyway, pagdating sa Senado, kung pwede naman maging issue pa rin. Opo. Sige, so yung nga po, sabi nga ni Atty. Cayosa kanina, mas maganda desisyon yon at kapuri-puri ang naging handling dito ni Chairman kasi nga po napakasela na bagay na ito at baka na naman kayo ma-technical. So, what's next po, Congressman? Meron pa ho ba kayong hearing? Kailan po ito? Next week po, may hearing dahil yun po yung huling na-iset ng ating committee chair, which is April 29, Wednesday. Ang atin pong pinatawag dito ay yung NBI by virtue of the subpoena adjudicatum and subpoena duces tecum. Ito po ay patungkol sa issue ng destabilization at saka threat. Yun na lang ho ba yun? Isa na lang po ito na issue? Ang pagkakaalam ko po, isa na lang po. Okay. And then, ano po ang ating inaasahan na magiging pwede nang, kung wala pa pong magiging tugon ang panig po ng respondent, ay baka humantong na po sa butuhan para po sa determination ng probable po. Okay. And kailan po ang pagbabalik session po sa plenaryo, Congressman? May 4 po, May 4. Okay, Monday po ito, May 4. So, and then afterwards po, gagawa ng committee report because ang amin pong dito, inaasahan na marami ay mayorya ang boboto na may probable cause. No? Gagawa ng articles of impeachment at ito po isasalang on plenary at pagbobotohan. Ito ho ba'y may schedule na po kung sakali?
Wala pa po dahil ang Committee on Rules po ang tatakda po ng araw para ito po ay maitalang sa plenaryo. Hanggang kailan ho ba ang inyong session after Labor Day bago ho kayo mag-CND adjournment na naman? Hindi po ako sigurado pero siguro kung hindi man po end ng May, baka first week ng June. Baka na po yan. Oo, Opo. para doon na sa second regular session nito pong 20th Congress, no? Opo. Opo, at siguro ho naman maaari natin sabihin na bago kayo mag-adjourn, meron ng disposisyon dito po sa Articles of Impeachment. Tama po kayo dyan. At yung nga, no? Ako po nakikita ko po siguro ano ko lang po to personal ko po tinitingnan ko po kasi ngayon yung kalendaryo. Baka second week ng May, baka dyan po yan iset po to between May 11 to May 13. Doon sa committee report, sa Articles of Impeachment. Sa plenaryo po. Opo. Will that be, sorry sir, I just have to ask this, will that be, viva voce o ano po ito? Individual vote? Normally po yan, pag ganyan, baka mamaya pag patayo na po para magsabi lang kung yes or no. Okay. Sige po. And then, yung pong election ng bubuo sa set of prosecutors po, kailan mangyayari yun? Wala pa po akong idea kung kailan po nila i-schedule dahil normally rin po ang House leadership po ang magtatalaga po niya. Committee on Rules. Pero does it follow na pagkatapos na pagbotohan po yung Articles of Impeachment, you'll be able to gather 1/3 na pabotong pabor, agad na pong maghahalal ng mga congressman prosecutors? Dapat po, agad-agad po yan. Okay, sige po. Alright. So, Congressman, yun pong magiging laman ng Articles of Impeachment ay pag-uusapan sa Committee on Justice, including kung sino ho at anong mga ebidensya ang ihaharap po sa trial, kung sakali ano po. Opo. Tama po kayo. Ngayon ho ba, pwede sabihin na hindi pa nakakasiguro si Ginoong Madriaga kung siya gagamitin sa complaint? Tama po. Kasi ang mamimili po niyan ay yung mga panels ng prosecutor. So, sila po ang magsasabi at magbe-betting sa mga testigo. Okay. Na gagamitin. Opo, kung sakali nga po, no? So, hindi pa ho alam. Opo, talaga. Ngayon, Congressman, kayo ho ba'y magiging bahagi ng prosecutors? Hindi ko pa po alam. Mahirap naman pong i-assume na tayo po'y magiging bahagi. But, kayo ho ba'y papayag kung kayo po'y isa sa mga hikayatin na maging miyembro nito? Malamang po, pwede po. Pwede naman po. Oo, kasi ako, akala ko sagot niya isang karangalan na maging bahagi ng kasaysayan. Ako sagot ko dyan, wow, kung maging prosecutor si Congressman Joel Chua. Oo, kayo na. Congressman, kahapon, lumabas sa hearing na from 2019 until 2024, walang dineklarang cash on hand or bank deposit si VP Sara sa kanya pong SALN. Pero may mga bank transactions na flag at tumaas din yung kanyang net worth over the years. Sa inyo po, sa inyong pag-check dito sa mga documents kahapon, gaano kahalagang legal issue ito para sa isang halal ng bayan? Yung wala kang dinedeklarang cash on hand, hindi lang isang taon for so many years. Kasi yung likod po nito ng aming SALN, ito po yung medyo rat. Meron po itong sworn. Ito po yung lumalabas na sworn affidavit na ito ay in-execute mo base sa iyong kaalaman at lahat dito ay idideklara mo. So, dun lang medyo may problema na po yun. Oo. Kung sakasakali, di ba?
Kasi kung makikita po natin, nung nagsimula siya noong 2007, nagdeklara naman until 2018. So, nung 2019 hanggang 2024, wala. Pero siyempre, meron pa rin po sila until next week, no? Hanggat hindi naman po ito nagsasara yung ating committee hearing, may opportunity pa rin. Binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na sagutin ito at maipaliwanag. So definitely itong binabanggit na walang cash on hand maging yung pag-check nito sa SALN niya kasama po ito sa magiging mga ebidensya na ilalagay niyo po dun sa inyong justice report sa inyong report kung sakali man. Tama po kayo dyan. Yun pong yung ginagamit na salita na smoking gun, talaga po bang kahapon medyo mas matindi compared nung first day ng clarificatory hearing natin? Kasi yung kahapon, mga numero na hindi medyo mahirap naman i-dispute unless siyempre meron din silang paliwanag. Pero dun sa report ng Anti-Money Laundering Council, pagamat ito hindi, lilinawin ko po yung report po ay hindi po bank account. Opo, ito po ay covered transaction report at saka suspicious transaction report ng AMLAC. So, ibig sabihin po niyan, yung covered transaction, yung mga dineposito na more than sa threshold, which is yung 500,000. So, hindi naman ibig sabihin din nun ay yun ay illegal. Tama. So, at yung suspicious transaction naman, ito yung medyo kahina-hinala. So, yun naman po kasi na nireport, medyo malaki naman po yung numero. Bagamat yung nakalathala po na 6.7, hindi po ibig sabihin na yun po yung pumasok. Yun po kasi yung total ng inflow at saka ng outflow. Ibig sabihin, total po yan ng pumasok at ng lumabas. Para klaro lang din. Oo, kasi yan ngayon ang... Kasi yung nakikita ko ngayon nakalagay 6.7 hindi po accurate yun. Yung pong 4.425 na amount billion, ito po yung pumasok. At yung 1.554 billion, yan naman po yung lumabas. So, meron pong na balance na 2.87 billion. Pero meron din po kasi dun sa kanilang report na 791 million na hindi malaman kung ito ay inflow and outflow transaction. So, hindi po yan kasama dun sa 6.7. So, in totality na po pala klaro, yun. O, at least hindi klaro. ito as in... Para sigurado lang kasi may nakikita ako nakalagay 6.7. Medyo hindi po accurate yung report na yun. 6.7 billion pesos pero that's inflows and Total. outflows. Yung total na Inflows and naging... outflow, tinotal po. Yes, yung total na naging galaw po dun sa bank transactions mismo. Pero yung binabanggit nyo kanina, sa ilang bank account yun? Ayun. Yun po yung transaction report. Hindi po sinabi na bank account. Iba po yung bank account. Ito po yung transaction report. The report po to. Opo. Yung transaction na yun, dinaan sa bank account, di ba? Tama po. So ilang bank account yung dinaanan nun, yung binabanggit yung halaga? Wala pong hindi po sinabi. In fact, kung titignan po ninyo, doon po sa isang, di po ba meron pong tinanong si Congresswoman Laila de Lima na mga 18 transactions random. Meron po doon. Kung makikita po ninyo, ang sagot po ng AMLAC, hindi po nila sinasabi yung bank account. Ang sinasabi nila, may movement. At hindi naman nila sinabi kung anong bangko. Sinasabi lang nila petsa at numero nagtutugma. Congressman... Just to clarify, just to clarify. Oo, yeah. Better Kasi yan ang ibinabato din ngayon ng mga supporters si VP Sara na yun nga yung 6.7 billion pesos. At least klinaro nyo na hindi naman sinasabi na yun yung pumasok. In totality to nung tinotal na. Sir, yung 6. Inflow and outflow. Inflow and outflow. Yes po. Sir, yun pong 6.7 billion pesos na inflows and outflows, ilang taon po yun? Ano po to various years to Various years hindi, 2006 to 2025. Opo. Yun nga din po ang sinasabi ng ilang mga supporters ni VP Sara na considering yung haba ng panahon na iyon at may mga negosyo naman sila, pag kinuwento mo naman talaga dito yung pasok, labas ng pera, sa tagal nun,
pwedeng abutin ng 6 na bilyong mahigit. Well, doon po kasi sa nilabas ng SEC, no? Pagsak po lahat ng negosyo, halos. Mhm. Nasa loss po lahat, halos. At Declared. kung pukwentahin po natin, Mhm. ito, yung amount na to, parang kahapon may nagkwenta eh. Mhm. Parang lumalabas ang kada isang buwan, parang 20 million. Kumbaga, So parang medyo, kumbaga hindi rin magmamatch talaga eh. Dahil parang let's say kumikita ka na o sumusweldo ka na sa isang taon. Let's say 1,000,000 na ang kinikita mo. Sa times, i-multiply mo sa 12, that is 12 million. I-multiply mo sa 10, that is 120 million. Sa 50 years na lang, that is 500 million. Pero ang lumalabas dito, nasa 4.4 billion yung inflow. So hindi pa rin magmamatch. opo. Yung nga din po sana nga ang dapat na maipaliwanag ni VP Sara kung siya present, no? Para maipaliwanag. Yes. Kaya nga po, at least, kaya nga po, alam po ninyo, sa totoo lang, siyempre, yung determination of probable cause, dapat sabihin natin yan sa dulo pa. Dahil baka mamaya biglang dumating, meron naman silang paliwanag na maayos at katanggap-tanggap. So, tingin ko premature pa rin na magsabi na probable na at this point in time na may probable cause kasi wala, baka mamaya lumutang pa next hearing. And they are given all the opportunities to answer this. Well, thank you for saying that. Ano ho, at least para natin maliwanagan ang issue opo sa perspective nga na pagtukoy sa mga impormasyon na ito doon mismo sa facts lang ano na iniharap kahapon, right? Ano, Congressman. Opo. Actual lang po tayo, Opo, wala pong opo. dagdag. Ayun, yun nga pong kagandahan ngayon sa ating pong diskusyon na ito. Side issue lang po ito, Congressman. Meron pong sinasabi, di ba, na mga suspicious transaction, ho ba ang tamang term? Yan po, Opo, suspicious transaction. Ako lang nagtataka, kung before maging Vice President si Sara Duterte, naging Vice Mayor, naging Mayor, tapos merong mga suspicious transactions, siya supposed to be sa kanyang account, no? At ang kanyang mister, ba't walang ginawa ang AMLAC? Lumalabas po kasi nung sa AMLAC, yung suspicious po nila kasi parang ang basis po nila dito, ang isa po sa mga sinight nilang basis yung Quadcom. Mhm. So, possibly, mga recent lang yan, mga 2 years o more than a year ago. Mhm. So, hindi pa rin po natin alam kung ano yung magiging outcome ng kanilang Opo. report. Opo, okay. Kasi yun nila, binigay po nilang yun na Oo. ay confidential nakalagay. Opo. Sige. So, yung pong affidavit at testimonya ni former Senator Trillanes, ano ho naman ang bigat nun? Kung mabigat man. Well, dito naman po, no, sa kanyang testimonya, may mga inattach po siya Mhm. na mga bank account. No? Dito naman sa kanyang salaysay, in fact, may mga bank names na nilagay. At may mga numero, bank account, petsa, at numero sa transaction. Ngayon, dito po, nagkaroon ng random check. Tinignan lang, binerify kung may mga existing po ba na ganyang account. At sinagot nga po ng AMLAC na may movement. Uulitin ko po, hindi po nila sinabi na existing yung account. Ang sinabi po nila, nung petsang ganito, may movement, may gumalaw na ganitong amount. Nagtatali po yung numero at saka yung petsa. Pero po yung pong veracity, accuracy sa claim na ito'y galing sa isang drug lord, hindi po yun napapatunayan pa. Under, ano pa lang po yun subject dun sa Quadcom, hindi naman po natin masasabi na drug lord, allegedly. Allegedly. And then, yung pera na ipinasok doon, hindi mo rin maaaring categorically sabihin na galing sa illegal drugs. Yun.
Hindi naman po natin masasabi po. Opo. Basta sinasabi lang natin na yung taong yun ay kasi may bank record na sinasabi si former senator na ito galing but kung whether ito ay galing nga talaga doon ay hindi naman po tayo certain. Okay, sige po. Sir, ang pinag-uusapan po natin dito ay doon sa bahagi ng complaint na unexplained wealth po, di ba din kahapon, right? Itong usapin sa Tama mga... po kayo. Okay. Opo. Walang properties doon na naungkat na pag-aari ng mga lupain o anuman po ng mga properties. Marami pong properties na nakadeclared. Marami po doon. Kaya nga po, pero parang wala po yatang nagtanong. More on na focus doon sa cash. Oo nga. Kasi hindi po ang aligasyon naman ng iba na mga, kasi dalawa yan sir. Yung DDS, DDH, sinasabi ng DDH na, ba't di nagtatanong doon sa mga lupain na sinasabi na pag-aari? Paano nila nakamal yun? Mga ganun po. So, meron po doon sa SALN, listahan din po ng mga properties ng mag-asawa. Meron naman po. Personal at saka real property. Opo. Hindi hindi yun na isa publiko kahapon, di po ba? Kundi lang yung mga negosyo? Opo. Kasi ang naging issue po kasi sa negosyo, dapat sa ating saligang batas, no? Yes. Ang vice president, ang presidente, vice president, mga cabinet members, they are prohibited from engaging into any business. Actually, So including... dapat nag-divest. The fact na sinabi niya dun, dineclare niya to as mga business niya, ay yun ang kahapon dun sa clarificatory question ng Congressman Suwan, kung di po ako nagkakamali. Opo. Including members of Congress, actually, you have to declare it, di ba? Opo. Kung meron kang conflict of interest. Okay, anyway, sige. So, interestingly, kung sakasakalang itipapanik in the Senate, yung mga isyong yan, baka po mahimay pa ng mga prosecutors at maging bahagi po ng inyong paghaharap ng kaso against the Vice President. At doon na po, papayagan na po yung cross-examination. Oo. Congressman, Sige. yun pong nababanggit na sabi niyo alleged drug lord, nasaan po ito ngayon? Wala po akong idea. Hindi na rin po yun naitanong dahil wala rin sasagot sa kampo ni na VP Sara. Pero sa mga members ng probing na po yun. Okay. So Hindi rin po iaalaw ng ating chair. sa Senado na po pala ito. At least malinaw po sa ngayon. So ang ipatatawag lang po talaga sa susunod na hearing, NBI. Yun po ang alam ko dahil Opo, kahapon po nagpa-issue ng kampina. Opo. Sige po, so Congressman Joel, salamat sa inyo pong paliwanag at pagkaklaro ha. Marami po nagagalak ngayon. Kahit mga DDS natutuwa sa inyo. Oo. Kasi yung pong sinasabi nila, ay yun din ang sinabi nyo. At least naman. Para lang sabi nga niya, factual lang po tayo dito. Alright, sige po. Congressman Joel, Hindi ba naman po yung may tatanggi? Opo, yes sir, Tama, yes sir. tama po. Yes sir. So, Congressman Joel, salamat po na marami sa ulitin po. Magandang umaga po, mabuhay po kayo. Thank you. Joel Chua, the representative ng ikatlong distrito ng Manila. Dating mambabatas, dati ring miyembro ng gabinete ng nakalipas na mga administrasyon at ito, si former Congressman Mike Defensor makakasama natin muli. Kong Mike, Admar at MJ po inyo makakasama. Magandang gabi. Yes, magandang gabi Admar and of course MJ, magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Opo, bilang isa ring negosyante kong Mike, yung mga numero na kanina na naka-flash sa kanilang mga presentation mula 2005 hanggang 2026 ang mga transaksyon ni Vice President Sara Duterte. Ano mo doon? Basa mo doon po. Meron ka bang question marks na marami doon sa kasi ang pinapalabas nila hindi pala bilyonaryo pala itong si VP Sara. Actually Admar, walang kwenta yung hearing kanina. Walang kakwenta-kwenta. Pinanood ko, halos makatulog na nga ako doon sa hearing. Kala ko naman may magaganap o may sasabihin na sasabihin mong sensitibo o delikado. Wala Kasi ang una dyan, alam mo, tama yung binanggit ni Congressman Marcoleta at sinundan to ni Congressman Pidge Garbin. Di ba ang sabi nila, teka lang, kala ko ba meron na tayong form and substance? Bakit ngayon,
parang nagtatanong tayo at parang fishing expedition. Para mapaliwanag to at maintindihan ng ating mga kababayan, kasi di ba nagsabi ka na merong problema sa salin. Sana, kasi ang hirap nung sabihin mong unexplained wealth. Isang napakalaking usapin na hindi mo maipaliwanag ang iyong yaman. Sana, sa umpisa pa lang sinabi nila, meron kang bahay, o meron kang kotse, o meron kang ganitong bank account na hindi mo dineklara. Ang kaso wala eh. Ang ginawa nila, nagpresenta sila. O anong unang mali? Ang unang mali, ang violation ni VP Inday Sara ay nung siya ay Vice President. So ang ibig sabihin, from 2022 hanggang sa ngayon, dapat ipinakita nila na meron siyang mga ginawang mali, illegal, o mga pondo na hindi maipaliwanag. Ginawa ninyo 2005. Pagkatapos, ang pangalawang nakita kong mali doon, transactions. Yung pasok at labas ng pera. Aba, umabot nga ng 6 na bilyon. Pero ano yung ginawa ni Congressman Lasal kanina, si Bert? Kasama yan ni B.H. Herrera sa Bagong Henerasyon Party List. No? Ang tanong niya, sabi niya, si Bong Suntay pala ang nagtanong nito. Sabi niya, teka lang, magmula nung 2022, kung kailan siya naging Vice President, ilan yung pumasok at lumabas na pera? O di sinabi, sinuma total, 2022, 40 million, 2023, 13 million, 2024, about 3.7 million, tapos 1 million 2025. Pag sinuma total mo yon, more or less 60 million pesos ang lumabas at pumasok. Ang ibig sabihin na lumabas at pumasok, kung ikaw kunyari, swelduhang tao ka, kumikita ka ng 30,000 a month, ang gastos mo naman ay umaabot ng 25,000, biruin mo ang nire-report ng ANLA, 30 plus 25, 55,000 pesos. Ang naiwan mo lang naman sa bangkong totoo, 5,000 pesos. Okay. So, ang 60 million, hindi yun ang naiwan sa bank account ni VP Inday. In fact, hindi naman niya sinabi, hindi niya mapaliwanag. Sabi niya, ilan ba yung naiwan? Sabi niya, hindi ko alam. Basta ito po yung pumasok at lumabas. Yung kanina pinapaliwanag ni Kong BH, napakinggan ko siya. Kasi alam mo, sa AMLA, pag 500,000 and above, nire-report ka agad. Normal yun. Kahit sino sa atin, 500,000 and above, reported ka agad yan sa AMLA. Yung sinasabi nila na suspicious transaction, unang-una, ang mga politiko, o kahit ako, hindi na ako sa gobyerno, parati kami may reporting. Kasi formerly with government, so merong mga reporting ang mahigpit. Ang aming sinasabi nating standard, o yung batayan para dito sa AMLA. So hindi ibig sabihin may pumasok na pera, illegal ka agad. Di ba? Katulad, narinig ko yung binanggit ni Kong BH, paano kung may nag-ibenta o binigyan ka ng pera ng tatay mo o kung sino man, o may nabenta lupa, naghahati-hati kayo, o may isa kang negosyo na meron kang dividendo. So, yun yung mga nangyari kanina. Pero ang mabigat dito, again, babalikan ko, 60 million pesos lang ang in and out na from 2022 hanggang sa ngayon na kung saan siya ay Vice President. Yung maletan, di ba, sinabi ng mga Marines, isang maleta nga na malaking-malaki, yung extra large nila, 70 million pesos. Isang maleta lang yun. Ito, buong pag-upo niya, magmula 2022, ang parang pinapalabas nila na may kamalian. So, wala akong nakitang, hindi ko nakitaan ng kung ano man yun na sinasabi 6 na bilyon, in-out nga ang sinabi. Hindi naman sinabing nasa bank account na yun eh. At hindi lang in, may out pa. Kung ano yung in at ano yung out, binilang mo. At yun ang tinutal mo, na sinabi mo, ito ang pera na pumasok at lumabas sa kanyang account. Ang mabigat pa dyan, yung AMLA talaga, wala siyang karapatan na magbigay ng mga ganun o pag-usapan ng Justice Committee. Dahil yan malinaw, korte ang pwedeng magbukas ng mga bank accounts. Sinasabi lang, no, we're already in the process of impeachment. Ang hirap naman ng ganun. So lahat pala lang pwede mong filean immediately, even during hearing or presentation na tinitingnan mo yung substance, papatawag mo na yung AMLA, papakuha mo na yung bank account. Yan yung kaso sa Supreme Court sa ngayon na pinag-uusapan. Pero dapat naging responsable ang komite tungkol dito at maging lalo tigit ang AMLA
na talagang alam naman niya, may jurisprudence na dyan. May mga desisyon na ang Korte Suprema tungkol dito. Hindi dapat nila pinayagan yung ganyang pagsira, lalo tigit ng isang tao na hinalal ng bayan, Vice President natin, may boto yan. Ang standard ng impeachment, hindi lang basta-basta, napakataas niyan. Diba? Napakabigat nung ginawa ng Kongreso doon sa proseso, sa due process. Pero kung may laman ba, nakakagimbal ba, o ito ba'y makaka-impluensya? Ako, sa akin, sa palagay ko, hindi. Ay halos, hindi ko nga mapanood na. Naintindihan ko pa yung pinag-uusapan nila, pero talagang parang nakita ko witch hunt. Hindi lang fishing expedition, kundi witch hunt ang nangyari sa Committee on Justice hearing. At maaari kong na itong kanilang ginawa kasi nabanggit mo nga may paglabag, ito rin yung naging pananaw ni Attorney Harry Roque. Basahin ko lang yung recent post niya. Sabi nga niya dito, it is therefore my view, di pala ito, the Bill of Rights guarantees the right of individuals to privacy and security in relation to their bank accounts under the Secrecy of Bank Deposits Law and Anti-Money Laundering Act or AMLA. Judicial authorization is required before bank inquiries or examinations may validly be undertaken by the Anti-Money Laundering Council. It is therefore my view that the reported disclosure and public dissemination of alleged bank records involving Vice President Sara Duterte, Attorney Manasseh Carpio, if indeed obtained and released without proper legal process, would raise serious constitutional and statutory issues. Such information is proven to have been unlawfully acquired, may be considered inadmissible under the exclusionary rule or the fruit of the poisonous tree doctrine. Kong Mike. Tama. At kung himayin mo yung binanggit ni Attorney Harry Roque, una sabi niya yung sa konstitusyon, yung due process. At syempre, yung karapatan ng tao, yung kanyang karapatan sa privacy niya, sa secrecy niya, particular itong bank account. At yung sinasabi naman niyang batas, dalawa. Yung una, yung Bank Secrecy Act, na kailangan talaga maprotektahan ka, no? Maging pribado yung mga ganitong bagay. Dahil ito yung karapatan mo. Kahit ikaw ay opisyal ng gobyerno at lalo tigit, syempre sa mga pribado. Binabantayan natin yan. Pangalawa, yung sinasabi niya, yung AMLA. Yun yung sinasabi na hindi basta-basta yan. Meron nga tayong AMLA, pinoprotektahan natin yung mga pondo, pero hindi naman to pwedeng gamitin na isang instrumento o i-weaponize ang ganitong proseso katulad ng impeachment hearing para sirain ang isang tao, yung kanyang karapatan bilang isang mamamayang Pilipino, karapatan niya na magkaroon siya ng pribadong pamumuhay o yung mga pribadong dapat niyang protektahan katulad ng kanyang asset, yung kanyang bangko. Ito'y talagang dapat tinitingnan to ng Committee on Justice. Pero kung mapapansin mo, hindi ang pananaw nila hindi. Ito ay karapatan namin dahil impeachment na to. Magmula na nagsimula at ito'y magmula nagsimula ang hearing na to, nag-determine na kami ng form and substance. Therefore, ito na ang proseso ng impeachment, which I don't think is the case kasi napaka-sensitibong bagay niyan. Again, ang isang impeachment process, hindi yan basta-basta isang proseso lang na pwedeng mag-file ka o mag-imbestiga ka katulad ng ibang kupine. Nagtatanggal ka ng isang tao na may mandato. Nagtatanggal ka ng isang tao na may boto. Nagtatanggal ka ng pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating republika. At dapat mismo ang Kongreso naging maingat dito. So, maaring, kasi nga, sabi ng mga nag-question sa Korte Suprema, questionable na nga yung unang mga pagdinig, yung pagsusubpina. Eto, madadagdagan pa yung question mark ngayon at baka mas lalong maunsyami ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tama yan. Kasi di ba ang sinasabi naman ng ating mga Korte Suprema, ayaw namin makialam sa inyo. Pinapabayaan namin yung proseso. Pero yung mga batayang karapatan na ibinibigay ng ating saligang batas, lalo tigit yung hustisya, yung proseso, due process na tinatawag, na maging impartial tayo, maging tama, at yung proseso ay tama natin, huwag nating i-railroad yan, huwag nating gawing witch hunt yan, gamitin naman natin, no? I-practice naman natin. So tingin ko talaga, malaking bagay ang magiging epekto nito sa kaso sa Korte Suprema. Maring idagdag nila to o marahil napapanood na nila yung nangyayari at batay pa lang dun sa na-file, ay gumawa na sila ng desisyon. Pero very critical talaga yan kasi makikita mo naman parang ano ba to, nag-file kayo,
ito na yung final nyo, nagbumoto na nga kayo, may sabi nyo, may ebidensya, may karampatang batayan para ipagpatuloy ang impeachment, nag-form and substance na kayo, wag naman ninyong parang gawing fishing expedition na nagdadagdag kayo along the way. Again, kung papansinin mo, paano ko ba ipapaliwanag? Kunyari, no, sinabi ko na may nakita, o sinabi, itong bahay na to ay hindi kay Mike Defensor, pero naitago niya sa isang korporasyon. At doon sa korporasyon na yun, nandun yung kanyang pangalan o pangalan ng kanyang pamilya. Maaari pa ako doon kasi meron namang ultimate facts na sinabi, yung bahay na yan, tinitiran niya, kanya talaga yan, pero hindi niya idineklara sa SALN. Pero ito walang kakoneksyon Parang unexplained wealth. Tapos, lahat na lang ng pwedeng makitang unexplained wealth, tingnan natin yung bank accounts, tingnan natin yung SALN, tingnan natin yung lahat ng mga perang pumasok at lumabas. Ang nangyari nga, naghahanap pa sila. Kung sinabi nyo na palang may kaso, edi yun na yun. Ano ba yung final nilang kaso actually? Di ba? May pumasok bang pera dito na hindi tama? Hindi naman nila na-approve yun. Kahit dun sa kanina wala naman silang naging batayan kanina. Yung sinasabi, hindi, kasi si Sammy Uy ay isang drug lord. Paano kunyari sinabi ko, may pera si MJ galing kay Admar na drug lord. Kawawa naman si Admar. Yung pala, may negosyo kayong dalawa, tapos talagang may batayan yung pagbibigay mo ng pera. O hindi natin alam. Pero ang sinasabi kasi unexplained wealth, no? Isang meron daw siyang wala sa SALN na talagang pera niya. Kung titingnan mo nga noong 2022 again hanggang 2026, 60 million in-out pa yun. So ito yung mga bagay na talagang makikita mo, inaabuso yung proseso ng impeachment proceedings. Opo. Tsaka ang iba pa sa mga ginawa no sa kasagsagan ng impeachment laban kay VP Sara. Parang ganito rin yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung may nagdeposito sa bangko, tapos may nilabas na mga sandamakmak na mga papel. Nag-resurface nga ngayon pinost nga ulit ni Attorney Paulo Panelo Jr. yung video ng tatay niya na nag-e-explain during that time, kasi ganito rin yung ginawa sa tatay niya nung kandidato pa ata sa pagka presidente, kung Mike. Same ang pattern, pero during that time hindi naman umusad po yun. Pero ngayon, bakit pinapausad nila? Ang dami nang question, dati pa. Dapat dati pa, umusad na yan, considering hindi pa nga presidente during that time si PRRD, kung di ako nagkakamali. Alam mo, Admar, kung isa tong hearing na ginawa nila or isang simpleng investigasyon ng isang komite, siguro, no, hindi ko masabi, mali pa rin yun. Pero kasi ito isang impeachment process. Napakasensitibong proseso na ibinibigay sa ating Kongreso. Yung karapatan, particular ang House of Representatives, ang Committee on Justice, ng walang korte, walang order ang korte, batay sa mga batas na nabanggit natin. Bank Secrecy Law, yung AMLA, at batay na rin sa mga desisyon ng Korte Suprema, napakadelikado niyan sa mga negosyante at sa mga korporasyon na nakikinig at nanonood dito sa ginaganap na proseso ng impeachment process. Opo, tawid tayo sa ibang paksa. Kung Mike, nagsalita na po kahapon si former Speaker Martin Romualdez. Ano po yung key takeaways po ninyo sa kanya pong naging pahayag? Well, una sa lahat, MJ, di ba, binanggit niya, sinasabi niya, hindi ako babagsak ng hindi tayo sama-sama o hindi para bang ang dating sa akin is, pagka ito ako inipit ninyo, magtuturo ako. Pangalawa, at malinaw doon sa binanggit niya, itong naging proseso ng budget, kami nag-a-approve pa lang. Bilang speaker, sabi niya, nag-a-approve lang ako. Ang execution, sabi niya, ay executive. No, sabi niya, including DPWH. So, hindi pa malinaw kung saan siya nagpupunta para dito. Pero makikita mo na yung lamat. Nakikita mo na yung problema na tila ba sa tinig ni Speaker Martin Romualdez, parang ako ata ituturo ninyo, hindi ako papayag. Ganon dating sa akin. At kung ano man ito, saan man ito pupunta, hintayin natin. Ako, ang instinct ko agad, syempre, kung magsasalita si Speaker Martin, mas maganda. Although belatedly, medyo matagal na, no, nanahimik siya, ngayon ginigipit siya, nagsasalita siya. Pero kung may sasabihin siya, siguro mabuti magsalita na siya ngayon pa lang. Mahirap kasi yung pagka tuwing naiipit ka, kaysa ka magsasalita, ang dating rin naman sa tao, at maging siyempre sa administrasyon, kaya ka lang naman ganyan dahil nagigipit ka na.
So, hintayin natin at tingnan natin dahil kung itutugma-tugma mo lahat, talaga nabubuo na yung sinasabi nating tatagpi-tagpi na mga pangyari. Magmula kay Saldico, lumabas si Gutesa, lumabas ang 18 Marines, at ngayon si Speaker Martin Romualdez. Opo, at saka 'di ba kung nung bago mag Marcos Jr. government, malapit yang si Ombudsman Boying tsaka itong si Speaker Martin. Naalala ko nung na-cover ko sila sa Rockwell naalala ko nung first time magkita si former Commissioner Guanzon at itong si presidential son Congressman Sandro Marcos. Naalala po niya yung nag-viral na larawan, nag-bless itong si Sandro kay Attorney Guanzon. Yung panahon na yon, andon si now Ombudsman, former Congressman, at si Speaker Martin. Sir. Well, alam mo, MJ, lahat naman kami noon, di ba, parang more or less pagkakasama. Pero ang posisyon kasi noon ni Ombudsman Boying Rimulya was the Senior Deputy Majority Floor Leader. At that time, ang aming Majority Floor Leader ay si Martin si Speaker Martin Romualdez. Nandun ako noon and ako yung chairman ng Public Accounts Committee. And of course, nandun din at the time si Congressman Saldico. So, masasabi mo naman, no, kahit paano magkakasama kami at magkakaibigan in a way, no, doon mga panahon na yon. Pero ito nga, may mga malaking issue na labas na doon sa aming pakipagkaibigan. Katulad sa aking parte, ang sabi ko nga, yung korupsyon. Ngayon ko lang nakita yung ganitong malawakang organisadong korupsyon. Sa parte naman ni Ombudsman Boying Rimulya, dalawang bagay. Number one, talaga namang ombudsman siya. Trabaho niyang litisin o trabaho niyang tutukan yung nangyaring korupsyon na nakita natin. At pangalawa, higit sa lahat, nakikita ko dito, siyempre may protection din sila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang Pangulo at siya ang leader ng administrasyon ng ating bansa. At yun sila ang inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng lahat ng to, makikita natin si Speaker Martin na siya yung nadamay doon sa issue ng korupsyon kasama si Congressman Saldico. At sa ngayon, nagkakaroon ng malawakang hinaing, may malawakang panawagan ng taong bayan na talaga magkaroon ng paglilinaw dito. Sino ba talaga ang dapat makulong? Dahil ang tagal na. Noong pang Disyembre natin pinag-usapan may makukulong at pupuntahan natin ng lahat ng ebidensya, maging transparent tayo. Hanggang ngayon wala tayong nakikita. At tingin ko, itong patuloy na ganitong pananaw ang talagang sumisira sa ating administrasyon. Tingnan natin kung paano ito mariresolve. Opo, as we speak, Kong, kanina lang naglabas na po ng precautionary hold departure order in Sandigan Bayan, 7th Division, laban kay former Speaker Martin Romualdez. Nakitaan raw ng korte ng probable cause na maaaring umalis ng bansa itong dating lider ng Kamara. Sa punto po natin ngayon, masasabi po ba natin na tuloy-tuloy na itong laglagan blues, Kong? Well, una sa lahat, si Speaker Martin Romualdez, pinayagan naman siya ng Kongreso. At ito nga, lumabas nga si Ombudsman at sinabi niya, di ba nung una pa yan parang bulletin doon sa, parang ganun pa. Hindi pa yung hold order na sinasabi na Sandigan Bayan. So tingnan natin kung saan patutungo tong isyong to. Kasi ang sabi ni Speaker Martin Romualdez, magsasalita ako at sasabihin ko yung aking nalalaman tungkol dito sa budget at tungkol dito sa nangyaring korupsyon. Tingnan natin. Maganda nga to dahil para mailinaw nating lahat. Dahil ang sabi naman ng lahat, di ba? Ito ang panawagan ng lahat. Gusto natin makita ang katotohanan. Gusto natin managot kung sino nagnakaw. At syempre, gusto rin natin mabalit kahit papaano yung pondong nanakaw nila at mapakinabangan naman ng taong bayan lalo tigit ngayon na nasa gitna tayo ng isang krisis. Opo, ano kaya ang maaaring gawin o maaring ikabuti ng mga susunod na hakbang ni dating Congressman Zaldico, Kong Mike? Ngayong nagsalita na po ang kanyang dating boss ba, kaibigan ba, former Speaker Romualdez? Kaibigan, sabi ni Kong Zaldico, yan ang isa sa mga best friend niya, di ba, sa Kongreso. Oo. Abangan pa natin talaga. Ako, meron na akong medyo naiisip kung ano yung mga mangyayari, pero ayoko po muna magsalita. Dahil katulad na nabanggit ko dati pa, di ba si Congressman Saldico nagsalita. Pagkatapos nanahimik, sabi nila nahuli daw. Pagkakalam natin nahuli, tapos sabi nga ni Congressman Harry Roque, Secretary Harry Roque, hindi naman daw nahuli.
tambalita ngayon, nasa Portugal na. At tahimik pa rin. Sabi naman ni Speaker Martin, magsasalita ako. Biglang nawala. Sinasabi nila ngayon, hinahanap daw, hindi makita, nawala. At hindi pa rin nagsasalita tungkol dito sa isyong to. So, tingnan natin kung ano talaga ang pupuntahan itong mga bagay-bagay nito. Pero ang mahalaga dito, ay umusad ang kaso. Hindi pwedeng ganito lang na parang nanahimik lahat, nawala. Tingin ko talaga magagalit na ang tao. Talagang hindi na kaya ng taong bayan. Lalo tigit na, yun nga, pinanggit ko, nasa krisis tayo, tumataas ang mga presyo, naghihirap sila, nakikita mo talaga ng mga problema. Ang Mayo 1, parating na, araw ng mga manggagawa. Alam ko na marami silang hinaing, nababanggitin, kailangan talaga magkaroon ng kaliwanagan yung nangyaring korupsyon sa ating bansa at maaaring nagpapatuloy pa na korupsyon sa ating gobyerno sa ngayon. Opo, Kong Mike, ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo pat ang mga issue ngayon, talagang nakatutok yung masang Pilipino sa mga issue dyan sa impeachment, lalo na yung pagtugon ng pamahalaan sa krisis po sa langis. Sir. Well, una ho sa lahat, katulad ng binanggit ko kanina, ako talaga wala akong nakita doon sa issue tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara. Sayang ang resources ng gobyerno. Tutok na tutok sila para tanggalin si VP Inday Sara. Lahat ng nagsasalita laban sa gobyerno ay pinapahirapan. Sinasara mga negosyo, kinakasuhan, kaliwat kanan, at ginigipit. May mga pumupunta mga tao sa kanilang bahay para takutin ang mga nagsasalita na humihingi lang naman ng katarungan para sa ating bansa at sa ating sambayanan. Yung mga kurakot na sinasabi natin, kailangan panagutin at kailangan maibalik ang pondo ng bansa. Imbis na ang Kongreso nagsayang dito sa impeachment hearing at meron pa ata silang isang hearing bago magbotohan, sana itinutok na nila sa totoong problema, yung krisis ng gutom, krisis ng pagtaas ng presyo. Ito ang hinihiling ng bansa. Kung meron sana silang naipakita, baka pwede pa akong maniwala ay talagang wala. Tingnan nyo po mabuti yung lumabas na hearing, panoorin po ninyo at tingnan po ninyo kung anong analysis ninyo. Inuulit ko, 2005 po yan, mali. Dapat 2022 ang batayan nila dahil ang tinatanggal nila ay si Vice President Inday Sara Duterte, naging Vice President lang siya ng 2022. Yan lang ang batayan ng impeachment. Ito ang nangyari sa bansa natin pagkawatak-watak, talagang napakasama. Kung gusto lang manahimik, tigilan po nila yan, tutukan natin ang problema. At syempre, itong mga lumalabas na pananalita mula po sa kampo ni Saldico, narinig natin si Speaker Martin Romualdez, bantayan po natin. Pagdasal po natin. Dahil ang gusto lang naman natin hustisya. Ang gusto lang naman natin na sana lumabas na ang katotohanan. Ang pagtuturuan po nila ngayon at pagsasalita laban sa isa't isa, isang bagay na iniling natin para talagang mailabas kung anong nangyari sa Dakwan at maibalik naman yung perang nanakaw sa atin. Maraming salamat, Admar at MJ. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat si former Congressman Mike Defensor na kasama po natin mga kapartners sa usapin pong impeachment ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Kamara.